So ayan na, good morning, magandang umaga mga idol. Kumusta po kayo? Syempre, ito na po yung pangalawang vlog natin na wala na tayo sa ka-business. Hindi na tayo reactor. Pero sa araw na ito, mga idol, ay hayaan nyo naman na magkwento naman tayo. Magkwentuhan tayo, no? May ilang mga punto de vista lang ako napansin, mga bagay na kailangan natin pag-usapan. Una po sa lahat ay nagpapasalamat ako kasi po marami pa rin po ang sumuporta sa kabila ng lahat na tayo po ay lumabas na po sa ka-business. Marami pa rin po ang mga taong nagsimpatya, nagpaabot ng suporta. At marami pong salamat sa inyo sa nanatiling pagtitiwala ninyo sa akin. Sa araw na ito, pag-usapan po natin mga idol kasi po napakinggan ko lang yung isang reaksyon ni kwento o reaksyon ni Annalisa. Si Annalisa Vlog, no. Alam niyo po mga idol kasi nung pong pinanonood ko yung kanyang vlog, sabi nga niya ay may iilan sa mga followers na nasa comment section na nagsasabi na isa daw sa dahilan ng pag-alis o pagkawakwak nila Intoy ay dahil nga po sa kay Annalisa. Isa sa dahilan, isa si Annalisa sa dahilan. Parang ang punto niya ay parang isa siya sa nag-convince kila Intoy, nagwakwak kila Intoy, yun yung term, wakwak. Diba yan, wakwak talaga. Alam niyo po mga idol, ito po with due respect po sa lahat ng mga naka-follow sa atin. Para po sa akin, kung bibigyan po natin yan ng malalim na realisasyon, hindi po ako naniniwala dyan. Kasi una, with due respect naman po kay Kabayan Annalisa Vlog, sa totoo lang po, wala pa siyang sapat na kakayahan para mag-convince ng isang vlogger na umalis sa isang tahanan. Wala siyang sapat na dahilan o kakayahan. Kasi po, kung makikita natin, established na sila Intoy doon sa kanyang unang tahanan. Established na sila. Kumikita na yung kanilang vlog. Tapos, ito si Annalisa, kung titingnan natin, ay on the way pa lang sa kanyang journey, sa kanyang journey ng YouTube, sa pag-reaction. So, parang wala. Pero, hayaan nyo ako mga idol magbigay ng aking sariling pananaw sa isyung ito. Matagal akong nanahimik, ayaw ko mabigyan sila ng reaction. Pero since marami din ang nagtatanong kung ano po yung ating pananaw, pwede akong magbigay ng aking sariling opinion. Alam niyo po ba mga idol na sa akin pong nakikita, isa po sa pinakamalalim na dahilan kung bakit umalis itong si Intoy at Nika sa kanilang unang tahanan, it is because para sa akin mayroon yan malalim na dahilan. Mayroon yan talagang malalim na dahilan na sila lang ang nakakaalam between Intoy, Nika at ito pong kanyang dating tahanan. So yun po ang doon, yun po yung pinaka nakikita kong dahilan kung bakit umalis sila. Bagamat hindi klarado, hindi natin maipapaliwanag sa inyo kung ano yung pinaka punto ng kanilang pag-alis. Pero ako po, para sa akin, may opinion, meron yan malalim na dahilan. Kaya ako sinasabing na bakit kailangan natin tukuyin yung malalim na dahilan. Kasi po, hindi naman isasakripisyo nila ito yung kanilang kinikita. Hindi naman isasakripisyo ni Intoy yung kanilang samahan. Hindi naman isasakripisyo ni Intoy yung matagal ng panahon na kanilang pagsasama doon sa kanilang unang kapamilya. So, para sa akin, meron yan malalim na dahilan. At para po sa ikabubuti ng lahat, ito po yung pupuntuhin ko na sana ay erespeto na lang ang bawat isa. Bakit? Kasi hindi naman maisasantabi na sila Intoy at Nika ay hindi naman po magiging vlogger kung hindi po sila natuto, nag-aral doon po sa kanilang
unang tahanan, di po ba? Hindi po yun hindi po yun mawawala. Kaya po para sa akin, hindi dapat kumbaga punahin itong pagkawala nila Intoy kasi hindi naman po talaga may sasanta. Kahit saan sila lupalop makarating sa kanilang vlogging. Alam ko na sa puso ni Intoy at Nika, andyan pa rin, maaalala pa rin nila yung kanilang pinagmulan. And yan ay pinakamalaki ng kredito. Ano po, yung pinakamalaking kredito na kung hindi dahil sa kanyang mga naunang kapamilya, ay hindi matututo silang mag-vlog. Okay. Pero ngayon na humiwalay na sila, ang ano ko dyan is, kumbaga hayaan na natin. Hayaan na natin na tumugaygay, lumipad sila kung saan sila makakarating. Kasi po, kumbaga, yung bang, ang isipin na lang natin na yung tagumpay ng iba, o maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Yun lang po yung ano ko doon. Yun po yung nagiging punto ko. Kasi kung titingnan po natin, kung titingnan natin, sa nakikita ko, malayo ang mararating ng Intoy and Nika Adventure. Malayo po ang mararating yan. Alam nyo kung bakit. Ngayon pa lang na nag-uumpisa sila. Ang crucial na decision na ginawa nila nung humiwalay sila. Yun ang pinaka-crucial kasi mangingibabaw yan kung susuportahan sila ng tao, kung andyan pa rin po yung taong susuporta sa kanila. Pero ang nangyari po ay talagang sinuportahan sila ng tao. When it comes to followers, masasabi natin na wala pa. Hindi pa ganap na malaki ang followers ni Intoy. Pero pagdating sa views, natatapatan niya ang kaniyang, kumbaga, natatapatan niya yung mga dating mga kasama niya. So yun po yung doon. Yun po yung isa sa pinakadahilan din na nakikita ko na hindi mawawala talaga na pupunahin sila. Pero ako para sa akin, iwasan na yung puna. Paano natin? Ipagmalaki natin. Ipagmalaki natin, ikasya natin, maging masaya tayo sa tagumpay na naabot ng iba. Kasi kung ang tagumpay nila ay gagawin nating inspirasyon, then pwede din tayong maging katulad sa kanila. Pero sa kabilang banda, mga idol, ito rin po ay isa sa pinakamagandang pag-aralan. Alam niyo po kung bakit? Kasi pwedeng maging question mark na, bakit kaya ganun? Bakit ganun ang nangyari? Dinumog sila ng tao. Bakit ganun? Sinuportahan sila ng tao. Ano nga ba ang dahilan at bakit nagustuhan sila ng tao? Yung mga katanungan na yan, mga idol, kapag nasagot yan, pwede natin i-apply sa ating sarili. Pwede natin i-apply sa ating kasalukuyang sitwasyon na mga pinagdadaanan. Di po ba? Kasi magtaka ka umiwalay si Intoy at Nika, pero talagang magugulat ka, sinuportahan. Kung titingnan natin, kasi mula po nang humiwalay, ako naman po ay nanonood sa kanila dahil kababayan ko si Intoy. At hindi lang ako nagko-comment, with due respect po sa mga nangyayari. Pero sa ngayon na tayo po ay lumabas na, ay nakapagbigay tayo ng analysis. Hindi ako kumakampi sa kila Intoy, pero ang binibigay ko ito po yung makatotohanang analysis. Para po sa ganun, hindi tayo ang maging ugat. Para masaktan ang mga community ng bawat isa kasi po may mga supporter yan, di po ba? So ang sa akin lang, let's pray na lang, ipagpasalamat natin ang tagumpay na naabot nito. Kasi ito i-record nyo at tandaan nyo. Itong sasabihin ko. By the year 2026, itong papasok na. Sa first quarter ng 2026, malayo ang mararating yan ng channel na yan. Kung hindi magbabago kung hindi magbabago sila, kung ibig sabihin kung yung attitude pa rin ni Intoy at Nika ay mananatiling ganyan. Kasi po, ang nakikita ko, gusto sila ng tao Gusto ng tao. At ito isa sa napakagandang gamitin para magkaroon tayo ng proseso. Bakit sila nagustuhan ng tao? Kapag nasagot yan, o nakuha ang kasagutan, ay pwedeng gamitin na instrumento para mas mapaangat din natin ang ating sarili. Kasi magugulat ka
Magugulat ka. Although may mga basher, no, nakikita ko sa kanilang comment section, may mga nagbabash sa kanila. Pero ang kagandahan kay Intoy at Nika, lalong-lalo na si Nika, mayroon siyang soft voice eh. Mga hindi siya yung tipo ng tao, hindi sila yung tipo ng tao na defensive. No, hindi sila yung tipo ng tao. Hinahayaan lang nila. Which is tama naman. Tama naman yun. That is the best strategy mga idol na we have to ignore our basher. Kasi kung bibigyan mo ng ano lagi ang mga basher, wala mararating. Tandaan natin, may mga basher na kapag nakita nila na napagtanto nila tama na ginagawa mo, sa darating na araw, isusuporta yan. Pero once and for all, mga idol, isa po sa moral lesson ano po, na dapat natin sana ay gawin is maging masaya tayo sa tagumpay na naabot na ibang tao. At ang tagumpay nila ay gamitin nating inspirasyon upang mas mapaunlad pa rin ang ating sarili. Sa social media, hindi tayo dapat ano po na kumbaga yung bang hindi tayo dapat nagkakaroon ng kompetensya. No? Hindi tayo dapat nagkakaroon ng kompetensya. Ako mga idol, sobrang saya ko na ito nakakapagkwento ako sa inyo. Baka tagal kong pinigil ano po na hindi ko mailabas sa aking topic ko sila Intoy at Nika, with due respect kasi po nakapaloob pa tayo noon sa ating pamilya, pero nang lumabas tayo parang kumbaga yung sinatawag na get out from the box. Isa yan sa maganda ding magandang kumbaga strategy, yung you have to get out from the box para at least na i-express mo ang mga bagay na gusto mong sabihin. Kasi minsan, if you are in one community, limitado kasi di mo alam kung sasabihin mo ay yung community mismo ang magagalit, di ba? So, ngayon na malaya tayo, at least mga idol ay nasa sa inyo. Pagkasta ako mga idol, open lang tayo. No? Kung meron kayong ayaw sa mga sinabi ko, ay comment nyo lang. Comment. Hindi tayo magkalaban doon. And ay irerespeto ko yan. Kung bakit? Kasi natural lang naman na minsan sa lahat ng sasabihin natin meron pong hindi magkakagusto. Pero parang pagkain lang ng isda. Yan mga idol. Yung bang tipong kainin nyo yung laman na pwedeng makatulong. Pero kung sakali yung tinik, itabi lang natin. At balang araw, pag nabalikan mo yung tinik, minsan sarap na rin kutkutin. Ano po? So, God bless Intoy and Nika. Hopefully, hindi kayo magbago. Ayoko sanang mag-topic ng ganito mga idol. Baka sabihin nila na, baka may magsabi na naman dyan na eto, sumasakay tayo sa kasikatan nila Intoy at Nika. Ano po? Pero hindi naman po sa pagyayabang mga idol. Ako naman po tayo naman po ay may community na. At hindi po sa pagyayabang, pwede tayong gumawa ng iba't ibang content. But itong usaping ito ay isa po sa napaka-importanting usapin dahil sa nakita ko po ang aking pong followers ay mayroong mga followers na nanonood doon sa vlog nila Intoy at Nika. Ano po? So, paano mga idol? Ano lang po, kwentuhan lang po. Natapi ko lang po ito. Pero, once and for all, mensahe para sa lahat. Maging mapanatag sa bawat pangyayari. Pero, mas malalim na proseso upang matumbok natin kung ano po ang pinakamalalim na dahilan. Nang sa ganon ay kung mayroon man gagawing pagbabago, ay pwedeng magbago. Hindi tayo sa social media, minsan may mga pagkakataon na kala mo ayaw sa'yo, kalaban mo, pero yung pala'y meron din lang silang malalim na dahilan kung bakit umaayaw sa atin. Mga idol, ako po si Taong Gala. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Comment, mga idol, sa ating kwentuhang ito. God bless us all. Magpagpalang araw sa atin.